Mumula sa Philippine Information Agency, Philippines News Agency, Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, IBC, at Telebisyon ng Bayan. Narito ang Radyo Vision. Isang makabuluhan, mapayapa, masaganang umaga. Luzon, Visayas, Mindanao. Saan man kayo naroon, anuman ang inyong ginagawa sa mga oras na ito, samahan po ninyo kaming muli sa isa na namang edisyon ng ating Radyo Vision sa Media ng Bayan sa araw na ito ng Huwebes, Hulyo 7, 2020. At syempre pa makakaagapay po natin ang People's Television Channel 4 at IBC 13. At dito naman sa ating Radyo ng Bayan Studio, ang wala pa rin kakupas-kupas na luningning ng Antipolo City. The girl with a dimple in every smile. Ang aking co-anchor lady, Miss Azarina Lusuegro. Sir, good morning. Good morning ka, Francis. Good morning din po sa ating mga tagapakinig at nanonood ngayong umaga dito sa Radyo Vision. Sa loob po na isang oras, samahan nyo kami na pag-usapan ang may init na issue dito sa ating bansa. Live kaming napapanood ngayon sa PTV4 at IBC 13. Live streaming naman po sa www.ptvnews.ph. At maaari nyo rin pong i-download ang aming PBS Radio app o PBS Rap sa inyong mga App Store. At kung gusto nyo naman po na makilahok sa aming talakayan at pagbati, maaari kayong mag-text sa 0922-358-2679. At syempre pa, ang inyo po namang kaagapay, Francis Cancino. Nag-aanyaya, sama-sama tayo till 7 o'clock in the morning sa kabuuan ng ating Thursday edition. Kalakip na rin ang pagpapakawala natin ng malawakang paglilingkod na pambayan. Paghimay sa ilang mainit na isyong nakaguhit sa ilang nating mga pahayagang pangumaga. At syempre pa ang ating talakayan sa ating hapag ng talastasan. At para po naman sa ating mga listeners sa 738, DZRB Radyo ng Bayan, kami po ay mapapakinggan nyo sa lahat pa rin ng 33 himpilan ng Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, Luzon, Visayas, Mindanao, at worldwide sa pamagitan ng audio streaming. At sa atin naman mga texters, please lamang mga amigo-amiga, huwag kalimutan ang inyong mga pangalan at addresses. In fairness, baka po hindi mabasa ng ating po namang co-anchor lady na si Miss Porcelana ang inyong mga mensaheng walang pangalan at address, in fairness. At please keep it short and simple. Again, a beautiful Thursday. Beautiful Thursday ka, Francis. Kahit puyat tayong dalawa. At saka malungkot ako. Malungkot ako. Dahil natalo tayo. Uy, pero okay lang. Worth it ang puyat. Kasi, syempre naman. Pero talo pa rin. Okay, oo, talo pa din. Kahit last na nilang laro yun, with music. Wala na. Wala nang ano yun. Wala nang replay yun. Wala nang ikangay second bout. Heartbreaking actually nung natapos. Ako'y talagang nagdaramdam. Luhaan akong natutulog. Ay, iniisip ko yung tsura mo. Luhaan na bang natutulog? So, lumalabas yung luha? Nakapikit ka lang naman, lumalabas ang luha. Okay. Dahil sa pagdaramdam. Okay. But anyway, merong isang panukala rito na inihahain. Naalala mo yung sa mga pangkaraniwang manggagawa, no work, no pay. Yung lalo na mga talents, contractual. At saka sa mga, sa private sector. Meron din. Ay, nako, no work, no pay. Policy ang masakit. Bakit daw hindi gawin din sa ating mga mambabatas yung no work, no pay, no show policy na yan? Ang dahilan nila dyan, kasi di ba may mga congresswoman na talagang number 1, number 2, number 3, at talagang rumaranggo sa mga bilang ng absent sa isang taon. Diba, imagine? Aswerte nila. Kaya nga. Kahit na hindi sila pumasok, tanggap lang sila ng tanggap. Kasi ang sweldo is from our taxes. Yes, exactly. At in fairness naman, kawawa yung mga constituente nila. Nakanganga. Sila panay ang bakasyon sa kung saan-saan. Hindi papasok, wala. Natatapos ang kanilang termino ng pagganong-ganon. Minsan wala nga ibang pasok eh. Nako, wag naman ganon. Dapat pare-pare. Yung mga maliliit na manggagawa,
na daily wage earner, kung tawagin natin, kapag hindi pumasok kahit na may sakit o nagbaha o anong kalamidad, no work, no pay. Alam mo yung iba pa dito ha, kapag holiday may trabaho din. Diba? Kahapon. Kahapon, holiday. Kapag di ka pumasok, wala no kang work, no sweldo. pay ka pa rin. Pero yung mga pag pumasok iba, ka, may pay ka pero hindi overtime. Kumbaga, regular Regular rate pay. mo kada araw. Dapat yan asikasuhin yan, ano? Tingnan ng ating mga mambabatas yang suriin. At yan, pag nakarating yan kay President Duterte, palagay ko babalasahin yan kinakailangan, pagtrabahuhan mo, nakalagay din sa Biblia yan, pagpawisan mo ang lahat ng iyong kakainin. Tama. Kita ka lang ng kita, laki lang ng laki yung tiyan mo, hindi ka nagpapawis. Tapos, masama yan, may empacho ka. grabe yung laki ng tiyan. May empacho ka na. Parang mga pulis yan Parang mga pulis. Mamaya na. Puntahan muna natin itong ating words of wisdom for today, Zarina. Ang ating words of wisdom Dahan-dahan ngayong Thursday morning Okay. ay, there are all these moments you think you won't survive and then you survive. Sa Tagalog po, may mga pagkakataon sa iyong buhay na... Dahan-dahan. Ayaw Huwag nga pala. mong apurahin kasi Tagalog na. maganda ito. Sige, May mga pagkakataon. May mga pagkakataon sa iyong buhay na sa tingin mo hindi mo kayang lampasan. Ngunit malalampasan mo rin. Mula kay David Levitan. Ang galing naman ang sinabi ni Mandabida. Pero ngunit nalampasan mo rin. Di ba dapat i-past tense natin? Pero nalampasan mo. Kumbaga para kasing hindi mo inaakala na kaya mo pala. Sobra yung doubt mo sa sarili mo na itong gagawin mo hindi ka, o problema, sige sabihin natin problema or pagsubok, na hindi mo kaya o harapin, nagulat ka. Kinaya mo pala. Pero ang daming dapat kailangan. Hindi lang basta-basta paniniwala lang na matatapos mo siya ng maayos. Di ba? Kundi na andun yung ating... alam mo na. Ayun, alam mo na yan. Hintay ko lang na matapos ka. Okay. Ito eksakto na naman sa iyo to. Ako na naman. Ayan. May mga pagkakataon sa iyong buhay na sa tingin mo hindi mo kayang lampasan. Ngunit, nalampasan mo rin. Okay. Yung inaakala mo na pangyayari sa buhay mo at ni Cosme, sa tingin mo hindi mo kayang lampasan. Nalampasan mo na, itatago mo pa nga ngayon na bulgar na, pwede na. Kakaiba naman. Kakaiba. Alam mo, hindi pa. Hindi pa? Oo. Hindi pa alam ni Mami? Hindi pa natin alam. Hindi ni Mami, hindi pa alam? Alam na ni Mami, oo. Hindi. Dahil ilang beses ka na nakapaglihim no? Pero nabuko na rin. Kakaiba yung lihim. Sige, tuloy-tuloy na tayo sa 9 minutos at 39 segundos. Makalipas ang alas 6, unahin muna natin ang unang sigwada ng ating Provincial Roundup. Narito muna ang Davao Radio ng Bayan kasama si Peng Alinio. Magandang umaga, Peng. Konektado ka. Magandang umaga, Sarina at Francis. Isinususog ngayon ni Police Regional Office of PRO 11 Regional Director, Police Chief Superintendent Manuel Gairlan para maaprubahan sa Senado ang Bill number 2363 o ang PNP Reorganization and Modernization Act of 2014 na ipinakilala ni Senador Grace Poe. Umaasa ang hanay ng pulisya na ang nasabing bill ay makakakuha ng malaking suporta mula kay Pangulong Rodrigo Duterte at ng Department of Interior and Local Government o DILG Secretary Mike Sueno, kung saan ang bill na ito anya ay naibigay na kay Duterte at Sueno. Kabilang sa nakapaloob sa bill ang pagpapalit ng mga titulo ng mga ranggo na nakalilito sa mga sibilyan upang ito ay mas maintindihan. Ganon din ang pagtanggap sa mga aplikante pagkapulis ng mga K-12 graduates o yung meron ng 72 units sa kolehiyo. Ganon din ang pagpapatayo ng police stations, pagbili ng iba't ibang kagamitan sa isinasagawa mga investigasyon at iba pang gamit para mas gumanda pa ang operasyon ng pulisya. Naniniwala si Gairlan na kung ito ay maaprubahan sa Senado, ay mas lalawak at mais sa ayos pa ang organisasyon ng pulisya sa buong bansa. Para sa Radyo Vision, Peng Alinio ng Davao City, Media ng Bayan. Salamat, Peng Alinio. Puntahan natin ang ating radyo ng bayan, Borongan, Eastern Samar, sa pamagitan ni Penelope Paumida. Pen, maupay na aga sa imo, konektado ka. Mga salamat, maupay nga aga ka Francis at Miss Sarina. Lumagda na sa affidavit of undertaking ang 366 na mga illegal drug pushers at users sa Eastern Samar
na voluntaryong sumuko sa iba't ibang police stations kaugnay sa simultaneous launching ng Oplan Tokhang. Ayon kay Police Superintendent Lope Macauba Jr., ang tagapagsalita ng Eastern Samar Provincial Police Office, ESPPO, sa 366 na sumuko, 65 ang classified na drug pusher, samantala 301 naman ang mga user. Isinailalim na niya sila sa documentation process paglagda sa isang affidavit of undertaking na hindi na sila gagamit at may involved sa illegal drug activity, lecture, kaugnay sa hindi magandang epektong hatid ng bawal na gamot at sa lalong madaling panahon ang pagsailalim ng mga ito sa drug test. Kaugnay nito sa Borongan City, umabot na sa 68 na mga drug personalities ang voluntaryong sumuko sa mga otoridad, samantala sa bayan ng Giwan 26 at marami pa sa ibang police station ng probinsya. Ang Oplan Tokhang ang unang hakbang ng Philippine National Police Anti-Illegal Drugs Campaign Plan na Project Double Barrel sa ilalim ng bagong administrasyon. Pinapatupad ito sa pakikipagtulungan ng Barangay Anti-Drug Abuse Council o BADAC. Para sa Radyo Vision, ito si Pen Pumida ng DYES Borongan Eastern Samar, Media ng Bayan. Thank you very much, Pen Pumida, Radyo ng Bayan, Borongan Eastern Samar. Narito naman po ang Virac, Radyo ng Bayan, kasama si Arlene Bagadyong. Magandang umaga, Arlene. Konektado ka. Yes, magandang umaga. 6 na hinihinalang drug users ang umano'y voluntaryong sumuko kahapon sa Municipal Police Station ng Virac, kabisirang bayan ng Catanduanes, ayon sa ulat na nagmumula sa naturang hinpila ng pulisya. Bahagi ito ng masigasig na kampanya ng Philippine National Police bilang tugon sa layunin ng Duterte administration na linisin sa drogang buong bansa, kaya voluntaryo na lang na sumuko ang drug users o pushers kaysa makulong o mapatay ang mga ito. Bagamat bahagi na ng kampanyang ito ng kapulisan maging sa nagdaang administrasyon, subalit itong Lunes ay ikinasa na dito ng lahat ng himpilan ng pulisya sa 11 bayan ng Catanduanes ang kampanya Operasyon Tokhang, kung saan pinasyalan, kinatok at kinumbinsi ang mga hinihinalang drug users at pushers na nasa drug watch list sa Catanduanes. Kamakailan lamang ay nakaaresto naman ang San Andres Police Station dito sa Lalawigan ng isang suspect na nagngangalang Henry Aldabe matapos magpalabas ng search warrant si RTC Executive Judge Lelo Contreras, kung saan nakakumpiska na sa isinagawang search ang ilang sachet ng hinihinalang shabu at drug paraphernalia sa residensya ng suspetsado. Sa kabilang dako, maalalang inihayag ni Catanduanes Governor Joseph C. Cua sa kanyang inaugural speech sa isinagawang inaugural session ng Sangguniang Palawigan nitong Lunes. Nakaisa umano siya at malakas niyang sinusuportahan ang kampanya kontra droga at krimen ni Pangulong Duterte. Para sa Radyo Vision, Arlene Odal Bagadyong, Vera Catanduanes, ang radyo o ang media ng bayan. Maraming salamat, Arlene Bagadyong. 14 minutos, 44 segundos na makalipas ang alas 6 sa aparador ng aking message center. Good day po. Maganda po ang inyong programa, detalyado lahat. Lagi po kaming nanonood tuwing umaga dito sa Palawan. Mrs. Lobina po. Thank you very much. Good morning po. Salamat. Nahuli na ang sangkot sa droga ng malalaking isda from Jojo Curasig ng Quezon City. Good AM. Sir, nood po kami dito. Tabogon, Cebu. Greet ko lang po kay Mayor Dodong Duterte. Digong, hindi Dodong. Digong Duterte sa Tabogon, Cebu. Thanks from Bonjing Federanga. Tabogon, Cebu. Good day, Media ng Bayan. Ako po isang retired police. Aba, full support ako sa krusada ni Digong kontra droga at kriminalidad. Retired SPO4 Juanito Ayoy ng Bacolod City. Magandang umaga po ka Francis at Ma'am Serena. Araw-araw ako nanonood sa programa nyo. Ang galing talaga. From 5894. Okay, biro mo Dito pulis naman po. sang-ayon siya. Ito ay talagang mga nag-retire itong mga malilinis ito mga ito. Yan ang mga ehemplo ng pulis na magagaling, hindi yung mga pulis na Okay, ito naman po sa aking cabinet. Good morning, sir and ma'am. Mabuti ang ginawa ni President Duterte kay maraming nag-surrender dito sa Governor Generoso, Davao Oriental. Maraming salamat po. Ayan. Magandang umaga po. Pakibati naman po kami dito sa Borongan Eastern Samar na nagre-ready sa pagpasok sa eskwela at trabaho. From Mami Yoli ng Borongan Eastern Samar. Hello po.
And good morning po, ang ganda ng programa nyo. Kailan lang po ako nakanood, tas ngayon inaabangan ko na. Ang galing niyo po, Sir Francis and Ma'am Zarina. More power Thank and you God po, bless. thank you. CJ Hipolito ng San Jose del Monte, Bulacan. Maraming salamat. Good morning, Sir Ma'am. Sana ipagpatuloy ang bitay sa mga masasamang Yun. bisyo, sa mga bata, especially sa mga polis, sangkot sa shabu, at saka sa mga tatabok sa barangay sa October, i-drug test, lahat-lahat. Yung mga barangay, gusto niya sanang yung barangay Hindi, saka may officials, panukala, pati mga NSK. government workers, lahat Idaan sa drug test. sa random drug test. Tsaka wait lang, belated happy birthday kay Sir Rolly Bumatayo kahapon. Aba, kahapon, ano? Happy birthday po. Kaya pala hindi siya nagpadala rito dahil hindi Oo, natin nabati holiday kahapon. pala kahapon. Holiday ka. Aba, Eid al-Fitr pala ang birthday niya, no? Okay. Sakto. Happy birthday. Good luck. God bless. Rolly Bumatayo. 17 minuto na, 17 segundo makalipas ang alas 6. At narito na ang unang bulusok ng ating mga balita. Pupuntahan na natin si Miss Jeng Margarejo at si Mr. Audrey Goriseta. Magandang morning, Jeng. Go. Narito na ang may init na balita dito sa Radyo Vision. Mga general na sangkot umano sa iligal na droga, nakipagpulong na kay PNP Chief Ronald De La Rosa. PIDEA, tututukan ng problema ng iligal na droga sa bawat barangay. Joint Convention para itaguyod ang kalusugan ng kabataan, isinagawa. At Duterte Tour Package, binuo ng Department of Tourism Davao. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. 3 sa mga general na dawit sa iligal na droga na pinangalanan ni President Rodrigo Duterte ang humarap kay PNP Chief Ronald Bato De La Rosa. May report si Waywayan Makama. Mabigat ang naging loob ng hepe ng pambansang pulisya nang harapin niya ang 3 upper class niya sa Philippine Military Academy. I want to pray with him. Sila ang mga matataas na opisyal na binanggit ni President Rodrigo Duterte na sangkot sa iligal na droga. Ito ay sina dating NCRPO Chief Police Director Joel Pagdilaw, dating QCPD Director Edgardo Tino at dating Region 11 Director Bernardo Diaz. 11:15 ng umaga nang simulan nila ang pulong, ngunit hindi ito nagtagal at umabot lamang sa 30 minuto. Malungkot sila. Malungkot. And they wanted to explain their side. And I listened to their side. Ang aming mga usapan doon sa loob is purely intimate and personal. I cannot discuss it in public. Amin na lang yun, yung aming personal relationship. Ang akin na lang maibigay sa inyo is yung aming official relationship as officers of the Philippine National Police. Matipid ang mga naging pahayag ng opisyal patungkol sa kanilang pulong. Ngunit siniguro ng 3 opisyal na sila ay makikipagtulungan sa investigasyon na gagawin ng DILG at NAPOLCOM. Sa ngayon, ipinaubayan na ni De La Rosa ang lahat sa binuong investigating body at payo na lang niya sa kanila ay harapin na lamang nila ito. Yeah, my advice to them is face the music. Hindi naman kinumpirma ng opisyal kung ang mga nakalap na ebidensya ng President Duterte ay nanggaling sa US Drug Enforcement Agency para isiwalat ni Duterte ang 3 opisyal. Sa kabila niyan, nangako siya na hindi pababayaan ang mga ito bilang ama ng organisasyon. Kahit na nasa floating status na sila ay tuloy pa din na makakatanggap ng sahod ang 3 dahil pinaghirapan nila ang kanilang ranggong nakuha. Assured me that they will give their 100% cooperation to the investigation that will be conducted by the NAPOLCOM. In fairness naman, they've been fighting since day 1 ng kanilang pagkasikal lieutenant, pag-graduate sa PMA, pag-graduate sa PNPA. They've been fighting already. At kung may time man na hindi sila mabigyan ng posisyon, I think that increase in pay and allowances is due din also. Pinaghirapan nila yung ranggo nila. Unang bugso pa lamang ito ng mga opisyal sa hanay ng PNP na sangkot sa iligal na droga at ipapaubayan na ni De La Rosa sa presidente kung nais niyang isiwalat ang kanilang mga pangalan. Si Pagdilaw at Diaz ay PMA class graduate of 1984, habang si Tino ay PMA class graduate 1985.
Ang lahat na nabanggit na opisyal ay mga upper class ni De La Rosa sa Philippine Military Academy. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Waywaya Macalma. Samantala, tututukan ng Philippine Drug Enforcement Agency ang problema sa droga sa bawat barangay. Ayon kay PIDEA Director General Isidro La Peña, naniniwala siyang posibleng masupo ang krimen at droga sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan. May report si Jade Miguel. Posibleng masugpo ang problema sa iligal na droga sa loob lamang ng 3 hanggang 6 na buwan ayon sa bagong talagang PIDEA Director General na si Isidro La Peña. Sa isang eksklusibong panayam, ibinahagi ni La Peña na malala na ang problema sa iligal na droga noong ito'y datnan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Pinakasentro pa rin ng iligal na transaksyon ang National Capital Region. Nitong Martes lamang 2 malaking shabu laboratory na ang na-raid sa kanilang Oplan First Blood na layong pasukin ang mga sikretong pagawaan ng iligal na droga. Sa Parañaque, halagang 60 million pesos ang nasamsam na iligal na droga, habang sa Las Piñas, umabot sa 1.4 billion pesos ang halaga ng shabu na na-raid ng otoridad. Ang droga kasi it destroys yung pag-iisip ng isang tao. And then it results to people committing crimes. And then if you have if you will not address this, then you will have a crime related situation that will rise to a proportion mahirap makontrol. Ayon kay La Peña, kung ang nakaraang administrasyon ay nag-focus sa paghuli sa high-value targets, mas pagtutuunan naman nila ng pansin ang kalagayan sa pinakamababang level katulad ng barangay. Isang tao na addicted to drugs at they start stealing from their own household, ganyan. Patapos kung wala nang makuha sa bahay nila, they start stealing from others, or even they commit crime. Ganun ang situation na yan. Kaya lumalaki yung tumataas yung crime natin because of these drug-related cases. Sang-ayon daw siya sa pagpatay sa mga gumagamit at nagtutulak ng droga sa oras na sila'y umalma sa otoridad. Pinapayagan din anya ng batas ang citizen arrest o ang paghuli sa mga kriminal na mga ordinaryong mamamayan. Bukod pa rito, suportado rin ni La Peña ang parusang kamatayan para sa mga sangkot sa iligal na droga. Sa ngayon kasi, habang buhay na pagkakakulong na ang pinakamabigat na parusa para sa mga mahuhulihan ng droga na may bigat na 10 to 50 grams. Kaugnay naman ang pagsisiwalat ni Pangulong Rodrigo Duterte sa 5 matataas na opisyal sa AFP at PNP na protektor umano ng drug syndicates, sinabi ni La Peña na may basehan ng Pangulo sa nasabing pahayag. Sa panig naman ng PIDEA, patuloy anya ang paglilinis na gagawin nito sa kanilang hanay upang masiguro na walang magiging hadlang sa layunin ng gobyerno na labanan ang talamak na problema sa droga. Para sa Telebisyon ng Bayan, Jade Miguel. Sa iba pang balita, patuloy na naka-alerto ang National Disaster Risk Reduction and Management Council sa posibleng epekto ng bagyong Butchoy at ng habagat sa bansa. Kaugnay ito, ipatutupad din ng Department of Interior and Local Government ang Oplan listo sa mga lokal na pamahalaan bilang paghahanda na rin sa sama ng panahon na dulot ng bagyo. May report si Julius Di Samburon. Inalerto na ng Office of the Civil Defense ang kanilang mga regional offices, partikular sa hilaga at katimugang bahagi ng Luzon, kaugnay ng inaasahang epekto ng bagyong Butchoy na pinaigting pa ng habagat. Ito ang siyang naging atas ni OCD at NDRRMC Chief Undersecretary Ricardo Halad sa pinakahuling pre-disaster assessment meeting kasama ang iba't ibang ahensya sa Campo Aguinaldo. Our operation center are already manned with representatives from member agencies for easier coordination. Likewise, we have directed our regional OCD to conduct their own pre-disaster risk assessment. And these are the following regions: Cordillera, Region 1, 2, 3, 4A, 4B, 5, 6, and NCR.
Ayon sa Pag-asa, tinatahak na ng bagyong Butchoy ang bansang Taiwan sa bilis na 30 kilometro kada oras. Kung babatayan ng 3 p.m. weather bulletin, nananatili sa typhoon category si Butchoy sa lokasyon ng 700 kilometro silangan ng Calayan Group of Islands. Kasi habang tumataas yung bagyo, tumataas din yung area na makaapektuhan ng habagat. At kahit inaasahang lalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Butchoy sa araw ng Biyernes, patuloy pa ding asahan ng publiko ang maulang weekend. Sa kabila ng sa Batanes Group of Islands lang itinaas ang signal number 1, makakaranas pa din ng moderate to occasionally heavy rain showers ang western parts of Luzon, gaya ng mga lalawigan ng Bataan, Pangasinan, Zambales at Mimaropa sa Biyernes. Habang sa Sabado naman sa Metro Manila, dulot din ng habagat. Kaya iba yung paghahanda ng publiko ang payo ng OCD. Magpapatupad din ng offline listo ang Department of Interior and Local Government para sa mga lokal na pamahalaan. Ang unang produkto nito ay isang set of manuals. Manuals ng mga checklist of minimum to-do actions. Mga aksyon na kailangan gawin ng Local Chief Executive at ng LGU before, during, and immediately after a disaster. Especially kung hydromet hazard. Hinikayat naman ang mga residenteng naninirahan sa mga low-lying, flood-prone at landslide-prone areas na makipag-ugnayan sa local government officials para sa posibleng pagpapatupad ng preemptive at forced evacuation. Samantala, ayon naman sa Philippine Coast Guard, wala pa namang stranded na pasahero dulot ng bagyo. Subalit itinaas naman ang gale warning para sa mga mangingisda dahil sa malalaking alon. Kasi po sa Batanes, kahit po walang bagyo sa ganito pong panahon ng tag-ulan, wala na po talagang naglalayag na bagyo doon. So wala na po nai-stranded. So sa ngayon po, habang papalagit yung bagyo, doon po kami nagbibigay ng mga advisory at mandatory precautionary measure. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Julius D. Samburon. Naghain ng panukalang batas si Navotas City Representative Toby Tiangco na naglalayong bawasan ang sahod ng mga mambabatas na absent o hindi dumadalo sa mga sesyon ng Kongreso. Ayon kay Tiangco, sa ilalim ng House Bill 412 o ang No Work No Pay Policy, babawasan ang sahod ng sinumang congressman na hindi makakadalo sa regular at special sessions ng walang dahilan. Paliwanag ni Tiangco, napapanahon na para isabatas ito, lalo na't maraming mga mambabatas ang nagiging pabaya sa kanilang sinumpaang tungkulin sa bayan. Maliban dito, anya, ang kakaunting bilang ng mga mambabatas na dumadalo sa sesyon ang isa sa mga pinoproblema ng Kongreso. Ayon kay Tiangco, ang pagpasa sa naturang panukala ay nagtataguyod ng profesionalismo at dedikasyon sa kanilang tungkulin, lalo na't mahalaga ang bawat boto sa isang mambabatas dahil kung makatawan ito sa kanilang nasasakupan. Samantala, kasunod ng advokasya ng bagong hepe ng PNP na linisin ang hanay ng pulisya, sumailalim naman sa random drug testing ang mga pulis sa Northern Police District. Samantala, mahigit kumulang 200 gumagamit ng droga kusang sumuko sa himpilan ng MPD. May report si Marita Muahe. Nagsagawa ng mandatory drug test simula kahapon ang Northern Police District o NPD sa Kamanava. Sa Valenzuela City, mahigit sa 760 mga pulis ang na-drug test. Ayon kay Police Chief Inspector Roderick Juan, nakatanggap sila ng isang memorandum na nagsasabing lahat ng kanilang kapulisan ay kinakailangang sumailalim dito. Ayon sa order ng ating Presidente at sa ating Chief PNP na sinusunod namin na para pakita namin ang suporta namin sa kanila, lahat ng pulis Valenzuela ay nag-undergo ng drug testing. Maayos naman umano ang naging takbo ng drug test. Samantala, umaasa si Major Juan ng Valenzuela Police na malinis ang kanilang hanay at walang lalabas na positibo sa ipinagbabawal na gamot. Kung sakali naman daw at magkaroon ng positive sa isa sa mga ito, may nag-positive, i-confirmatory test yan. Tapos mag-undergo sila ng investigation. So, it's either kung makikita yan, malamang-lamang magkaroon talaga ng administrative sanction. Kasabay nito, sinabi rin ni Major Juan na mayroon ng mahigit kumulang sa 200 na mga drug users ang kusang loob na sumuko sa kanilang himpilan. Isa sa ilalim din umano ang mga ito sa isang drug test at sa pakikiisa ng lokal na pamahalaan ay tutulungan nila ang mga ito na sumailalim ng rehabilitation.
Payo ni Juan sa mga nagnanais na kumawala sa bisyo at tuluyang magbagong buhay. Pinapaalalahanan namin at pinagsasabihan na yakapin nyo yung mga mahal nyo sa buhay, yung mga anak ninyo. Sila kako magiging lakas ng loob nyo para mapaglabanan ng tukso at makaiwas na dito sa bisyo na ginagawa. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Marita Muaje. Isang joint convention ang isinagawa ng Philippine Association of Nutrition at Philippine Society of Nutrition Dietitians upang itaguyod ang kalusugan ng mga kabataan. Sa naturang pagpupulong, ibinahagi ni Health Secretary Pauline Ubial ang health agenda ng Administrasyong Duterte. May report si Joy Gumatay. It is true that the first freedom that has to be won is freedom from hunger. Because when you are always concerned where the next meal comes from, everything else becomes irrelevant. Naniniwala si Vice President Leni Robredo na kailangan nating makamit ang kalayaan sa kagutuman upang tuluyang maresolba ang lalong lumalalang sitwasyon ng kahirapan sa ating bansa. Kaya naman isa sa prioridad na programa ng pangalawang Pangulo ay ang pagpapababa ng porsyento ng malnutrisyon sa buong Pilipinas tulad ng tagumpay na nakamit ng 3 distrito ng Camarines Sur noong siya ay kongresista pa lamang. Ibinahagi nito na mula 33% ay bumaba ang kanilang malnutrition rate sa 2.9% sa pagtatapos ng nagdaang administrasyon. Dagdag pa niya, naging posible ito dahil sinimula nila ang pagpapabuti ng kalusugan ng mga kababaihang nagdadalang tao hanggang sa mga bagong panganak na sanggol at mga kabataan edad 1 hanggang 13 taon, gayong sila ang may pinakamahihinang resistensya sa ating populasyon. Pinag-uusapan din po namin kanina na pag universal school feeding program lang, hindi talaga sufficient. Dahil pag yung intervention natin masyado ng late sa edad ng bata, marami nang hindi masasalba. Binigyang diin namang muli ni Vice President Robredo na ang pakikipagkolaborasyon ng gobyerno sa mga pribadong sektor at civil society groups ang susi upang makapagsagawa ng mga programang makapagbibigay suporta sa mahihirap na sektor sa ating bansa. Government should take the lead in partnership with the private and civil society sectors to provide small farmers and fisher folk capacity, resources, and support to improve their livelihood of producing sufficient and nutritious food for their families and for the public. Hindi naman nagdalawang isip ang ating Vice-Presidente na hikayatin ng publiko na magbigay ng mga makabagong suwestyon tungo sa pagreresolba ng isyu ng kagutuman sa ating bansa. We don't have the monopoly of knowledge and expertise. We want to create a community of Filipinos who work together, who own our nation's future together, and who want to put a stake in our children's tomorrows. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Joy Gumatay. At yan po naman ang aming mga nakalap na balita at impormasyon para sa Radyo Vision. Ako po si Audrey Goriseta. Balik muna sa inyo, Cam Francis at Charina. Maraming salamat, Audrey Goriseta. Teka, sandali lamang. Sir, ma'am, pakibasa po itong text ko. Panawagan po ito kaya sa mayor ng Davao City. Sana alisin na itong illegal na pautang dito sa Davao City. Ginagawa ng mga Indiano, Bombay at Turko. 5-6 ang pautang. Ito'y illegal at walang taxes. O ba, ba't nagalit na sa 5-6? Sobra na siguro ang 5-6 doon. Okay. Sige, makakarating po yan. At tsak na nakarating na yan. Samantala, alamin natin ang ating weather outlook for today. Yes, live sa Pag-asa DOST. Puntahan natin ang ating kasama na si Desiree Jonyo para sa ating weather update today. Magandang umaga, Desiree. Konektado ka. Yes, magandang umaga, Zarina, Ka Francis at sa ating mga taga-subaybay. Narito na ang latest at mga dapat ninyong malaman sa lagay ng panahon. Bagyong Butchoy lalo pang lumakas at halos nasa super typhoon category na. Sa ngayon nadagdagan pa nga ang mga lugar sa ilalim ng Tropical Cyclone Warning Signal No. 1. Kabilang po sa mga ito ang Batanes, Calayan at Pabuyan Group of Islands. Ibig sabihin po niyan, inaalerto naman itong mga nakatira malapit sa karagatan dahil posible pong umabot sa 4 meters ang taas ng alon.
At kanina ngang alas 5 ng umaga, huli pong namataan itong bagyo sa layo pong 315 kilometers. Yan po ay silangan ng Basco sa Batanes. Napanatili po nito ang lakas ng hangin umaabot sa 220 kilometers per hour at pagbugsong umaabot naman sa 255 kilometers per hour. Bahagya po itong bumagal at kumikilos pa rin sa direksyong northwest sa bilis na 25 kilometers kada oras. Kung hindi po magbabago ang kanyang bilis at direksyon, inaasahan po nating lalabas yan dito sa Philippine Area of Responsibility pagsapit ng araw ng Sabado. Asahan naman natin yung pag-ulan sa mga lugar na sakop ng 600 kilometers diameter ng nasabing bagyo. Samantala, dahil pa rin nga dito kay Bagyong Butchoy nakataas ngayon yung gale warning, partikular po yan dito sa may northern at sa may eastern seaboard nitong Luzon. Ibig sabihin po niyan, bawal pumalaot yung mga may sasakyang pandagat dahil inaasahan nating magiging maalon hanggang sa napakaalong lagay ang mga karagatan sa nasabing bahaging yan ng Pilipinas. Sa mga susunod na oras naman, inaasahan po natin yung maulang panahon na may kasamang pagbugso ng hangin. Dito po yan sa may Batanes, Calayan at sa Babuyan Group of Islands. Bahagya hanggang sa maulap na panahon naman itong mararanasan, may kasama po yung may hina hanggang sa katamtamang pag-ulan dito sa atin sa Metro Manila, gayon din sa may bahagi nitong Cagayan Valley. Damay rin dyan itong Cordillera hanggang dito po yan sa may Ilocos region. Kasama rin itong Central Luzon, Calabarzon, pati na rin itong bahagi nitong Mimaropa. Hanggang dito po yan sa may Bicol region, buong Visayas at dito pa rin sa may bahagi nitong Caraga, Davao region, pati na rin dito sa may Northern Mindanao at sa may Zamboanga Peninsula. Sa nalalabing bahagi naman itong Pilipinas, inaasahan po natin itong generally fair weather condition. Ang ibig sabihin po niyan, bahagya hanggang sa maulap na kalangitan yung iiral. Pero posible pa rin yung mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog, lalong-lalo na sa hapon o kaya naman ay sa gabi. So kung mapapansin nga natin, maulang panahon yung ating inaasahan. Dito po yan sa malaking bahagi nitong ating bansa, kahit pa nasa dulong hilagang Luzon lamang yung ating binabantayan. Ayon po kasi sa Pag-asa, pinapalakas ng bagyo yung itong pag-epekto ng hanging habagat na siya naman nagdadala ng mga pag-ulan. Kaya naman abiso po natin sa ating mga kababayan, doble ingat lamang at huwag kalilimutang magdala ng payong sa inyong mga lakad. At yan po muna ang latest mula rito sa Pag-asa DOST. Ito po ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po si Desiree Zonyo, Media ng Bayan. Tayo, good day po Sir Francis Beauty Arena. Always viewing po ang programa nyo. Very informative. Talamak din po ang illegal drugs dito. Sana masugpo na din. God bless. Brother Lumi Villapando ng Kalantipayan, Lopez, Quezon. Okay, thank you. Mario Godmali ng Bohol. We salute President Duterte. Hangang-hanga kami sa kanyang sinseridad at dedikasyon magsilbi sa ating bansa. Vice President din. Maraming salamat po, Panginoon. Madayaw nga morning, Ka Francis, at sa kasama mong si Ma'am. Congrats lang po, Sir Martin Andanar. Proud, Surigao-non. Sana mas lalo pang mapalakas ang RTVM sa buong bansa. Watching Radio Vision via Signal TV. Sana malagay din mga cable ang DZRB Radyo ng Bayan. Thanks po. God bless. DJ Max po ito. Buenos dias, Buenos dias, Pilipinas. Maayong buntag sa tanan. Bakit po may balak na ilibing si Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani? Karapat dapat bang gawin? Ano bang nagawa niya sa bayan noon? Pakibati po ang lahat ng mga taga Cebu, lalo na sa mga taga Badian. Lahat ng mga nakikinig sa PBS Radyo ng Bayan, Alberto Amandoron po ng Poblasyon Badian, Cebu. Alam mo, yang usapin ng paglilibing, hayaan na natin sa kung sino ang dapat magdesisyon. Pa gusto ng Pangulong Duterte na ilibing, wala tayong magagawa. It is his prerogative as the President of the Republic. Alright. Whether we like it or not, pinis or unpinis, pass or pepper. Okay, sige na. Meron ka pa. Pakilala mo na ang ating mga panawin. Yes. Narito na ang ating mga, ang ating mga sinasaluduhan. Sige na, pakilala mo na, Sir. Yes, Ka Francis, live po dito sa studio. Makakapanayam natin si Dr. Fabian Dairit, Acting President ng National Academy of Science and Technology or NAST. Kasama po niya si Dr. Mary Donabel Balela, Associate
Associate Professor ng Department of Mining, Metallurgical and Materials Engineering ng University of the Philippines, Diliman. At si Dr. Aaron Joseph Villaraza, Associate Professor ng Institute of Chemistry ng UP Diliman. At ang pag-uusapan natin, Francis, ay ang 38th Annual Scientific Meeting na gaganapin ngayong buwan ng July. Magandang umaga po, mga doktor. Mga doktor. Good morning po and thank you for coming po. Alam mo, Zarina. Ang bibigat no? Oo, at ako'y nagugulumihanan. Hindi ko malaman paano ko sisimulan. Yes. Ang pagbati at pasasalamat sa ating mga dalubhasang ito na naka-line up dito sa ating palatuntunang Radyo Vision. Pero ang aking taus-pusong pasalamat, you spend your time para po sa amin at mailahad nyo ang kahalagahan ng pagbibigay naman natin ng ikangay pagkilala sa ating mga siyentista dito sa ating bansa. Dr. Fabian, as of this point in time, gaano pa po ba karami ang nag-aambag na mga siyentista para sa ikasusulong at modernisasyon ng ating ginagalawang lipunan dito sa Pilipinas? Magandang umaga ho, Ka-Francis at Sarina. Dumadami naman yung mga bilang na ating siyentipiko at engineer sa Pilipinas. Pero kailangan pa rin nagdagan dahil yung mga kapitbahay natin mga bansa, napakarami na lang mga scientists at engineers. So, habang dumadami naman tayo dito, kailangan lalo pang paramihan dahil competition ngayon sa sa ekonomiya. Saka maraming kailangang mga problema na kailangang harapin. Climate change, disaster, kalusugan. So hindi naman nauubusan ng mga challenge ang mga kailangan para umunlad ng ating bansa. Pero ang kinakabahan ko po, marami tayong mga siyentistang talagang nais magambag, pero marami rin ang pinapirate ng ibang bansa. Ano po? Totoo yun. Kaya, huwag niyo payagan na ma-pirate pa itong mga ito. Sus Mariosep, baka magkaroon tayo ng brain drain dito ng mga siyentista, Dr. Fabian. Yun dapat talaga natin iwasin yun. Pero para manatili sila dito, dapat alagaan natin sila, bigyan natin ng pagkakataon silang makapagtrabaho, makapag-contribute sa mga pangangailangan. Lahat naman ng natitira dito, mga nationalist yan dahil hindi nga umalis, dahil gusto magsilbi dito. At siguro talagang ang first and foremost dito, Dr. Fabian, bigyan natin sila ng magandang pagkilala. Totoo yun. Sa katangi-tanging mga ambag nila sa kanila mga espesyalisasyon. Katulad ni Dr. Mary Donabel, Professor, Department of Mining, Metallurgical and Material Engineering sa University of the Philippines. Engineering, babae. Nakapalitata sila ni Dr. Aaron. Professor in Chemistry, Institute of Chemistry naman. Itong dinala yung dalawa rito, napakabigat ng ating Tsaka magiging Francis, awardee sila. So, tanong natin kung saan. Iyon na nga ang sinasabi ko. Kaya, di ba, mga awardee ang kasama natin. Binigyan natin sila ng pagkilala sa kanilang field of specialization, Dr. Fabian? Yung nagbibigay ng pagkilala ay ang National Academy of Science and Technology. Ayun, okay. Yun ang pinakamataas na grupo ng mga body sa Pilipinas ng mga scientifico at saka engineer. Ito'y tinatag noong 1976, isang batas na nagbuo nito para magbigay ng pagkilala nga sa mga scientists at engineer, tsaka magbigay ng advice sa gobyerno, sa policy, sa paggagawa ng mga batas. So yun ang mga main functions ng NAST. And this will happen on July 13 and 14 sa 38th annual. Yung 38th. Actually, ang NAST ay 40 years old. Okay. So, Ruby anniversary kasi natatag siya noong 1976. Yung unang annual scientific meeting ay naganap noong 1978. Kaya itong ating darating na ASM ay sa July 13 and 14 ay yung 38th annual scientific meeting. Very special. Puntahan mo si Dr. Mary. Puntahan ko si Dr. Mary. Tanungin natin anong naging pinakamagandang ambag niya sa larangan ng engineering. So, bago ko po i-explain po yan, Donna na lang po ang itanong po sa akin. So, magandang umaga po sa inyong dalawa. Yes, sa Donna, mga taga-pakinig at taga-panood. So, ang field ko po actually is, galing po ako sa BS Metallurgical Engineering. So, kami po, ang trabaho po talaga namin is,
yung mga minero po, sila yung nagmimina. Kami naman po yung kumukuha ng mga metal galing sa mga ores o sa mga bato na minimina. And from that, ang naging specialization ko po is yung mga metal na nakukuha natin is hinahanapan ko ng mas magagandang mga aplikasyon. So for example, ang Pilipinas ay madaming ginto at tanso, silver ay tanso. So ang okay. English na lang po. English na lang. Silver po. So, Silver. magaling po itong mga conductor. So, yun, nagko-conduct Yes. sila ng electricity. So, ang ginagawa ko po is paliitin yung sizes po nila para yung tinatawag nating nasa nano size na. Yung parang hindi mo na nakikita ng mga mata at dahil dito, mas gumaganda yung kanilang mga properties. Yun po yung parang naging contribution ko po. So, dahil po sa trabaho pong to, nakagawa po ako ng tinatawag nating conductive ink na kahit ipahid mo, for example, sa glass, sa baso o kaya sa papel, sa plastic, nagiging conductive po ang surfaces po nito. Pero hindi mo po nakikita yung conductor. Unlike po ng mga copper wires na yung mga malalaki nating nakikita, kita mo with your naked eye yung mga copper wires na nasa mga appliances natin. Pero yung ginagawa ko po, hindi mo nakikita na nandun pala sila, pero nag-render sila ng conductive properties. Nagets mo? Naku, talaga naman. Nagets mo? Nagets ko. Gets ko. Kaya lang ang tanong ko kay Dr. Donna ngayon, dito sa mga mining sites sa ating bansa, napakarami niyan, at marami nakikinabang, marami ang binibigyan ng kabuhayan, pero gaano naman ang napapakinabangan naman ng pamahalaan bukod dyan sa mga pakinabang ng bawat individual na nasa larangan ng mining, lalo na yung mga dayuhan. So kami Hindi po, ba nakaka-alarma ito na sila ang nakikinabang, dapat tayo makinabang dahil meron ng mga espesyalistang katulad nyo na magagamit ito sa iba pang mga pamamaraan na siyentipiko. So kami po sa sa Department of Mining, Metallurgical and Materials Engineering, ina-advocate po namin yung tinatawag naming responsible mining. So sinusuportahan po namin yan kasi nga ang gusto po namin is instead na i-export po natin sa ibang bansa yung tinatawag nating concentrate. So ito po ay parang nasa bato pa, hindi pa talaga metal, pero mataas na yung konsentrasyon ng mga metal. Ang ginangyayari po kasi is dinadala natin to sa ibang bansa. Iyon. Sila yung nag-extract ng metal and then dadalhin sa atin, ibebenta sa atin sa mas mahal. Naku po, yan naman masakit yan. Ang problema lang po kasi is kulang po tayo sa pasilidad. Kaya po ganun po yung nangyayari. Kulang po tayo sa pasilidad nung nag-extract mismo ng metal. Ang nakikita lang po kasi ng publiko is yung mining. Minimina po natin yung bato. Pero yung talagang kailangan din po natin mag-invest doon sa field kung saan mula sa bato, kukunin na natin mismo yung metal kasi sila yung mas mahal. Sila talaga yung binebenta. Okay, si Dr. Aaron. Nako, ito. Dr. Aaron, dahil doctor. So, Hindi, Aaron. Tagalog tayo. Oo, Aaron. Okay, Tagalog. Dahil double A, Aaron. Ginagawa mo naman tayong slang, Aaron. Di ba ganda pakinggan? Dr. Aaron. Okay. Kahit pwede pa Francis at Serena. Ito'y isang sa chemistry naman siya. Sa larangan ng chemistry. Pero parang may Tagalog ba ang chemistry? Kimika. Kimika. Yung kimika kasi, yan din yung parang sa Spanish, di ba? Yung kimika. Kimika. Go ahead, sir. Gets mo na yan. Gets ko naman. Okay. Ano naman, bilang isang awardee dito, Dr. Awardee dito sa ating naralapit na Outstanding Young Scientist. Outstanding Young Scientist. Okay. Ano ang napakalaking naiambag mo sa larangan ng kimika bilang isang dalubhasa? Okay, kasi yung pinaka-research ko talaga ay tungkol sa medicinal chemistry. Ibig sabihin, gumagawa ako ng mga droga, kung pwede rin tawagin dyan. Pero hindi, pang medicine mo. Okay, liwanagin natin yan. Baka nakamonik. Kasi sa tayo. Okay, go ahead. May dumating na pideya dito.
So yung mga projects ko, ginagawa ko yung mga medicines for halimbawa radiologic contrast media. Halimbawa kung pupunta ka sa hospital para magpa-MRI scan. So yung mga pasyente, i-inject muna sila ng isang magnetic dye. So isa yan sa mga projects ko. Ang sakit niyan, naranasan ko yan, dye. Na hindi ka makakilos hanggat hindi ubos yung iniksyon na yan, hindi ba? Bago IV ka injection ma-MRI. yan. Okay. So diretso yan. Then, tapos yung mga projects din ko, gumagawa din ako ng medicines for neuroactive drugs kasi yung mga pasyente, okay, kailangan ng mga medicines para i-cure yung mga diseases nila, pero at the same time, kailangan importante din ang patient management kasi the reality is, masakit talaga kung magkasakit ka. So, dapat gumawa ng mga bagong pain relievers. At yung Pilipinas mismo ay isang country na napaka sourceful for new sources of pain relief drugs kasi across the Philippine shores meron pala kaming mga snails, yung mga marine snails na nakakapag-inject ng mga venoms pang-paralyze sa mga prey nila. So yung mga venoms na yan, kinokolekta namin at saka in-research namin kung paano pwede silang maging bagong pain relievers. Pero sana po makatuklas din kayo, Dr. Aaron, ng mga pain relievers o medicines na talagang mura. Totoo yan. Na-extract natin from our resources, di ba? Marami naman tayo dito. Yung mga halamang gamot, katulad ng mga laman dagat na yan na po pwedeng pagkunan ng mga mineral na po pwedeng gawing gamot. Sana yung abot kaya. Kasi ang mga gamot natin dito, gamot pa lang, ninervishin ka na sa Totoo yan, Francis. Kasi yung problema, lahat ng mga gamot na specialized, lahat binibili talaga abroad. So, yung gusto namin gawin dito sa Institute of Chemistry, gumawa ng capacity para makagawa ng lahat ng gamot dito na sa Pilipinas. Wag lang yung gamot na para sa aning-aning. Wag na yun. Wag na natin gamot. Talagang dapat doon Saka sana yung rehabilitation. konti lang yung side effect. Kasi yung mga gamot ngayon, medyo magiging dependent ka, tapos may side effect pagdating ng panahon na lagi mong ginagamit. Yun ang masakit Gumagaling yung sakit mo, pero nagkakaroon naman ng reaction sa ibang vital organs ng katawan mo. Di ba, Doctor? Mahirap yung mga ganun. Pero mabuti, successful ka. How long have, how long have you delved into research and development? Well, mula sa simula pa naman ng PhD ko noong 2004, actually, nung bata pa ako, interesado na talaga ako sa... Naman yun. Ay, yes. As I look at you, batang-bata ka pa. Siguro mga nasa early 30s ka lang. Ay, hindi. Medyo late 30s na. 37 na po. Di ba proud siya? 37. Batang-bata pa. Si Doktora? 34 po. Mas bata pa si Doktora. Si Doktor? Hindi na siguro. Dahil siya ang professor nyo at saka siya ang talagang Doc, so kayo ba sa National Academy of Sciences ang pumipili at nagbabasa ng kanilang mga papel? Sa taon-taon, yung mga batang scientists, under 40, ay pinipili yan na yung outstanding young scientists. Actually, ang NAS, may tatlong categories. Outstanding young scientists yung under 40, pagkatapos may academicians, at yung bilang ng academicians sa NAS ay hanggang mga 60-65 lang. Hindi luwalagpas ng 65 na number. Ang dami. At saka national scientist. Ilan silang awardan ngayon, Doctor? Siyam. Sa iba't ibang larangan yun? Iba-ibang larangan. May tanong lang kay Dr. Fabian. There is one course sa K-12 na STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics. Malaking tulong ba yun? Lalo na para mapadami yung ating mga scientists. Hindi na sila dumaan sa K-12. Pero at least in the early age. Kung maganda yung pagkatakbo ng STEM program, malaki talaga matutulong yan. Kasi mabibigyan mo ng focus. Saka yung may interest sa science, talagang matutulungan mo na makapasok na sa universidad. Pero itong mga awardees natin are promised to be given lucrative positions. May position na sila. Ang bibigay sa nila ay funding para sa research projects. Para mapatuloy yung kanilang pagsisiyan. And I heard yung NAS tumutulong sa curriculum, pag-ayos ng curriculum ng STEM. Nung 2 weeks ago, nagkaroon kami ng forum tungkol sa K-12 STEM program. Dahil maraming kailangan i-handa para dyan yung spiraling
education, at saka yung paghanda mismo ng mga guro. Kasi kaya tayo mga guro, kailangan marunong, magaling na rin maturo. Alright. Okay, sige na. At kanina pa tayo tumatanggap ng paikot na signal from the helicopter ni Jeng. So thank you very much, Dr. Dairit, for your time. Dr. Aaron, Dr. Aaron, and Bell. Dr. Donna. Okay, Mary Donna Bell. Okay, salamat po. Good luck at saludo kami sa inyo. Maraming salamat. Huwag niyo pong iiwanan ng kayong pumayag na ma-pirate kayo ng ibang bansa. Kailangan namin kayo. Sige, Thank you very much. More power. Tuloy-tuloy na tayo. At puntahan na natin ang ikalawang sigwada ng ating provincial roundup, Zarina. Narito po ang Baguio Radyo ng Bayan kasama si Andre Amadeo. Magandang umaga, Andre. Konektado ka. Maraming salamat, Sharina. Sisikapin ng lokal na pamahalaan ng Baguio City na makagawa ng isang programa na tutulong sa mga individual na nasasangkot sa ilegal na droga upang maging produktibong mamamayan ng mga ito. Ito ay bunsod ng sunod-sunod na pagsuko ng mga individual sa pulisya dahil sa pinaigting na kampanya laban sa ilegal na droga. Aminado si Baguio City Mayor Mauricio Dumogan na hindi napaghandaan ng lokal na gobyerno ang naturang bagay dahil walang pangyayari na ganito sa nakalipas na panahon. Sa pamamagitan anya ng sangguniang panlunsod ay makapagpasa ang mga ito ng ordinansa para sa isang programa at paglalaan ng pondo para dito. Inihayag ng alkalde na kailangan din ng tulong ng ibang ahensya ng pamahalaan upang maging matagumpay ang programa. Bago ito, hiniling ng alkalde sa kinaukulan ang agarang pagtatayo ng rehabilitation center upang mareforma ang mga nalulong sa droga. Para sa Radyo Vision, Andre Amadeo ng Baguio City, Media ng Bayan. Maraming salamat, Andre Amadeo. Okay, punta kagad tayo. Habol, Radyo ng Bayan. Hello with Nasra Ani. Nasra, assalamualaikum. Konektado ka. Waalaikumsalam at magandang umaga. Maayos at payapa ang pagdiriwang kahapon ng Idil Fitri o Hari Raya Puasa ng mga Muslim dito sa lalawigan ng Sulu. Ito ay matapos ang isang buwan o eksaktong 30 araw ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, ang pinakamahalagang buwan sa mga Muslim sa loob ng isang taon. Libo-libong mga Muslim ang sama-samang nagdasal sa lahat ng mga moske pagpatak ng alas 7 ng umaga. Lalaki at babae, bata at matanda, mayaman at mga mahirap ay nanalangin para sa kapayapaan at pagkakaisa. Sinundan ito ng pagbisita tulad ng nakagawian sa kabahayan ng mga kamag-anak at kaibigan kung saan may mga konting salo-salo na siyang talagang pinaghahandaan kahit pa medyo kapos sa buhay. Pinangunahan ni Holo Mayor Cor Cartan ang Hari Raya celebration sa COVID Court ng Holo Municipal Compound kung saan binati niya ang mga nandoon. Namigay siya ng paklan sa mga dumalo. Hindi na nga lang nagkaroon pa ng mga aktibidad dahil sa kauupo lang ng mga lokal na opisyal at hindi na ito napaghandaan. Para sa Radyo Vision, Ani nagulat mula sa Olosulu, Media ng Bayan. Thank you very much. Good day po, Ma'am Zarina, Sir Francis. Sa totoo lang, hindi si President Duterte binoto ko, pero salamat kasi napakagaling niya palang leader, Lisa Calata ng Calapan City. At ang sarap pong manood sa inyong programa. Sana'y lalo pang lumawig. Hiling ko 2752. Okay. Ito naman po, good morning sa inyo dalawa. Pakibati po ng happy birthday sa aking anak na si Jaishree o Jinky ngayong July 8. Si Fervin Mercedes Villaba ng Leyte. Maraming salamat po. Good morning po. Pakigreet po ang Tabay family dyan sa Boronga, Eastern Samar. Naikinig po kami sa inyo ngayon. Maraming salamat si Christina, Eastern Samar. Thank you po. And with that, Serena. Gusto ko po magpasalamat sa lahat ng mga nag-text, nanood at nakinig ngayong umaga dito sa Radyo Vision. Kung na-miss niyo po ang aming edisyon ngayong umaga, maaari kayong mag-log on sa youtube.com. Muli, ako po, si Zarina Lusuegro. At ang inyo naman pong kaagapay sa ngalan ni Audrey Goriseta at ng Radyo Vision family, nag-iwan na isang mapayapa, masagan at magandang umaga. Have a beautiful Thursday ahead of us. God bless. Until tomorrow, maraming salamat po.